bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Lani Laksamana RN. Pinsan ko ito. Hello pinsan, kumusta kayo dyan sa Israel? In writing headlines, you'll see how journalists differ from local and international news. Samot gyud, wala nang mga investors sa Pilipinas nito. Thank you so much, INC. Okay. Pinost niya dito ang mga headlines ng different international papers. Una, the Washington Post. Sa US ito, ang daming nagbabasa nito. Headlines: Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Kaya pasalamat tayo sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Yan, sa US yan. Al Jazeera. International din ito. Ang daming nanonood, ang daming nagsusubaybay sa Al Jazeera. Inermos Evil. Grabing title naman ito. Inermos Evil. Thousands rally in the Philippines over corruption scandal. Diba? Tens of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine officials. The Times of Indra, I think India ito. India. Thousands rally over corruption scandal implicates top officials sa India ito. Plus 7 others. Tingnan ko Times of India pala ito. Ayan. The Business Times. Saan ba ito? Mega church gathers in Manila to protest against Philippine corruption. Japan Times. Japan Times pala yun. Japan Times. Ano pa? China Daily. Mega church gathers. China. Yan. Ano ba ito? US News. US News. Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Korea Times. Tens of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine officials. Sino yan top? Di ang Pangulo. Di ang dating speaker. Ano pa ito? Nung Asia Pacific. Thousands of Filipinos take to the streets for government transparency. Ito, Bloomberg. Nako, sikat itong Bloomberg. More on financial, dito sumusubaybay ang mga investors, mga mayayaman. Bloomberg. Church gathers 650,000. Nung first day pa lang ito Anti-graft protesters in Manila rally. So ito ba yung bagong Pilipinas? Grabe, Bagong Pilipinas ng Marcos administration, punong-puno ng, I don't know how you will call it. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Anong klaseng pagkasikat? Sikat sa kabutihan o sikat sa nakakaya? Yung Al Jazeera na title, Inermos Evil. Bigyan natin ng opinion, reaction nga nitong post ni Senator Amy R. Marcos. May naunang statement ni Congressman Sandro Marcos na binabatikos niya yung pasabog ni Senator Amy. Kakalungkot, sabi niya na you are destabilizing the government. You just pursue your political ambition. At hindi yan gawain ng tunay na kapatid. Grabe, matindi ko yun. Hindi ka tunay na kapatid. Kasi may mga usap-usapan na hindi daw talaga silang magkapatid. Haka-haka lang yan Ito ngayon ang sagot ni Senator Amy. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Yan ang statement ni Congressman Sandro sa kanyang official statement na hindi ito gawain ng tunay na kapatid. Ito ngayon. Isa lamang ang solusyon, sabi ni Senator Amy. Magpapa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. Meaning sila ay yung tatlong inakusahan niya. Presidente, First Lady at ang panganay na anak si Sandro. Will that be fair? Congressman Sandro Marcos, sa tingin nyo? Kakagatin ba nila ang hamon na ito ni Senator Amy?
tignan natin. People who reacted. Gumaganda ang gumaganda ang teleserye. 46,000 ang nag-react, 18,000 nag-like. Love. Gusto nila itong kay Senator Amy. Like. Love pala, 9,800 love, 18,000 likes. Depensa, todo rescue ng palasyo, lalo na si Auntie Claire Castro doon sa pasabog ni Senator Amy na si Pangulong Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa, pati ang anak, si Sandro, gumagamit ng pulburon. So todo rescue na naman si Auntie Claire. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about Lidates. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke. Lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umamin siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. Ano yung anong sa depensa niya na hindi totoo? Palasyo nanindigang pasado sa pulburon test si Pangulong Marcos noon pang 2021. Okay. Marihing binigyan diin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang matibay na batayan ang mga aligasyong ibinato ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatandaan ng inamin ni Senator Marcos na sangkot umano, ito pala post ng Masang Pilipino, nakalimutan ko. Matatandaan ng inamin ni Senator Marcos na sangkot umano ang Pangulo sa paggamit ng ipinagbabawal na substance sa isang paratang na agad nagdulot ng kontrobersiya. Pinabulaanan ito ni Castro na sinabing walang katotohanan ang akusasyon at iginiit na napatunayan na noon pa malinis ang Pangulo matapos itong sumailalim sa isang pulburon test noong 2021. Sabi ni Auntie Claire, alam naman natin na nagkaroon na ng pulburon test noon pa bago mangampanya ang Pangulo. Yun lang ang depensa. Okay. Tingnan natin reaksyon ng mga tao. Dito mo makikita kung alin ang pinapaniwalaan ng nakakaraming taumbayan. So nagsalita ang ate, gumagamit ng pulburon ang aking kapatid, kasama ang kanyang asawa at anak. Sabi naman ni Auntie Claire, hindi. Totoo yan. Dahil pasado ang Pangulo sa pulburon test. Alin ang mas pinapaniwala ng taong bayan dito? Makikita nyo sa people who reacted.